Kanina kasi we've been talking about Binay, tapos may nag-comment, I think it was Rina or ano, na because of this Binay issue, ang daming napapatungan. But Reggie, gusto ko itanong sa'yo, nababahala ako sa nangyayari sa Bangsamoro Agreement. Because ang pagkaintindi ko, now the MILF daw was 3 factions already. Yeah. Yung Cato formed a new group because he does not agree anymore with the agreement. How does this affect yung peace agreement o yung covenant nila with the government? Alam mo, delikado yun nga, no? Kasi nga, syempre, kung ano yung napagkasunduan ng government peace panel at saka yung MILF doon sa negotiating table, as much as possible, yun yung gusto nilang matranslate into law. Yes. Kaya lang, syempre, di ba, may yung mga mambabatas natin. Tsaka pag binasa mo yung ibang batas talaga, kahit mga first-year law student, masasabi talaga na medyo questionable yung some of the provisions doon, lalo na yung pagbibigay ng mas malawak na kapangyarihan doon sa Bangsamoro entity na sila lang yung sa territorial waters, mga ngalaga dyan, yung mga ganon. Kasi ano yan part yan ng sovereignty ng isang bansa. So hindi mo pwedeng basta-basta i-delegate o talaga na lang sa isang entity yan, tapos ikaw hands-off ka dyan bilang country. So yun yung mga ilang provisions na I think sila Congressman Rufus Rodriguez saka yung iba pang mga nakaka-question nung Bangsamoro Basic Law na hinihain sa Kongreso. Yun yung gusto nilang ibahin, at least i-change yung tenor nun sa provision na yun. So pag change yung tenor sa provision na yun, nabaliwala yung mga pinag-usapan nila doon sa negotiating o sa peace panel. So, pag ganun, sasabihin mo na, sincero pa ba yung ating gobyerno kung ganun pala ang gagawin? So, yun yung naka-question ngayon nila Mujib Hataman. Kaya nagkakapaksyon. Kasi paano, how do we go about this? Diba? Kung iibahin na, edi wala na. Babalik muna naman kami sa negotiating table. Yun na ngayon na pagkasundoan namin. After how many years? Isipin mo, dekada ang inabot niyan. Tapos, ganun lang. Parang bad signal sending from both sides, diba? Yeah. So ako naman, dapat nung umpisa pa lang, the government should have been more circumspect din. Kasi pagdating sa mga constitutional provision, medyo conservative tayo in terms of interpreting the Constitution. Katulad nung sa MOA AD dati, yung nilagdaan nila GMA, no? Ganun din, nabaliwala ng Supreme Court, ilan sa mga provision doon. Dahil sinasabi nga na parang gini-give up mo na yung soberanya ng bansa doon sa control mo sa ilang mga ibang mga entity na yon. So hindi pwedeng ganoon. So yun. So I don't know kung paano to masusolusyonan. Siguro ipipilit talaga ni Presidente at least mapasa sa Kongreso. Kung mabaliwala yun sa Korte Suprema na, I think at least Korte Suprema na yung or sa gagawin nila siguro diyan, kung mabaliwala man sa Korte Suprema, tatagalan nila yun. Para at least nag-implement lang siya for the meantime, how many years, and then mababaliwala, at least, diba, win-win solution for everyone. Pwede ba i-question ng Supreme Court ang bill na gagawin ng Congress, or they can just interpret when a case comes up? Yes. Kasi passive ang Supreme Court eh. They cannot be actively sasabihin na bawal ito. Hanggat may kaso na isampa sa kanila, dun lamang pwedeng dun lang sila pwede magdesisyon. So yun. Okay. Pero I can remember, I can understand naman kasi na different people with different interests, different views and everything. Yeah. I just hope na someday we would be able to meet halfway man lang. Yung lahat makikisama. On the part of MILF, ito na yung halfway na. Kaya lang, but then again, may certain sa part nila na umalis because they didn't want it at all. So, ang hirap talaga sa negotiations kasi. Sabi nga nila, di ba, someday or one day that they want, na we're not gonna say, let's give a peace a chance. Kasi may peace na. Mahirap talaga pag magkakaiba ng paniniwala. Kasi kamukha niyan, kung pag-uusapan natin yung roots niyan, basically, that will be religion ang pag-uusapan natin. Kasi dun pa lang may borderline na, no? So yung faction dun sa kabila, may ibang grupo pa sa ilabas ng bansa yun na po pwedeng magbigay ng advice sa kanila. Whereas tayo, may ibang grupo rin naman na po pwedeng magbigay ng advice sa atin. Totoo. So siguro makikita rin natin kung po pwedeng subukan ba natin yung napag-usapan dun sa... I-try natin kung ano ba, baka nga effective naman para sa buong bansa. Titingnan natin. Kung hindi, that's the time siguro na mag-usap ulit kung anong dapat na i-adjust. Pili ko gano'n na nga mangyayari. Kasi wala pa naman nangyayari. Last question ako, Attorney Reg, pardon ulit the ignorance. Yung mga humiwalay ngayon na paksyon na hindi pumapayag ngayon doon sa proposed Bangsamoro Basic Law, is na-invite ba sila during the peace panel
para mag-contribute ng ideas nila? Oo, kasama na yun, no? Kasi dati silang isang malaking grupo Yeah, yan. yeah, eh. sa So, ML. Kasama nung sila. nirepresenta sila nila, doon sa peace panel, talagang yun, talagang kasama na sila doon. Hindi man lang sila nakaupo doon sa table itself, no? Pero represented sila doon, nandun na yung kanilang mga hinaing. Kaya nga, But how ngayon, come they're complaining? they're complaining kasi syempre, first of all, sasabihin nila, hindi naman kami nakaupo talaga dito sa negotiating that's what table, I'm hindi kami asking, nasabihan talaga. Pero in spirit, nandun naman talaga sila, 'di ba? Kasi as being part of the group, tama. kung sino yung mga leaders mo, susunod ka Dapat talaga alam mo. doon. Yun yung susundan mo, no? So wala. Talagang gagawin nila yung